Ang sinasabi nga po ng Department of Information and Communications Technology, nasa 1.4 million attempts yung ginawa nitong mga hacktivist para ma-hack yung ating mga government websites. Pero mukhang ang nagtagumpay yung pagpasok dun sa 19 na government website na ang sinasabi naman ng DICT, agad naman daw nasolusyonan, napigilan naman agad. But it's concerning in a way na ito pa palang grupong ito ng hacktivist yung nanghihikayat dun sa mga tao na manggulo. So para makwento sa atin kung paano ba ito na-discover, ano-ano na po ba yung ginagawa ng gobyerno para di na ito maulit, makakausap po natin si DICT Secretary Henry Aguda. Sir, magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining us. Magandang gabi sa inyong lahat at saka sa mga tagapakinig. Sana okay tayo kahit na umuulan ng malakas, no? Opo. Hello, Sec. Hello po, Sec. Good evening, Sec. Sana okay tayo. Lakas pa ng bagyo, no? Pero kanina, sir, dun sa press briefing po ninyo sa Malacanang, nabanggit po ninyo na ito pong Anonymous PH, yung tinitingnan ninyo na posibleng nagpasimuno dito sa panghahak nitong mga government sites natin. Tukoy po ba natin kung gaano kadaming tao yung kasama dito sa Anonymous PH? Local lang ba ito? Baka may mga kasama rin silang mga foreigners? Ang Anonymous PH is known cyber threat actor na yan. Matagal na. Siguro narinig-rinig nyo na yan before pa. Yes. Isa pong collective yan. Baga sa isang organisasyon, marami silang mga individuals na it's a loose organization of people na ang advocacy nila express yung kanilang sentimiento sa pag-hack sa digital domain. So, sanay na po tayo dyan. Madalas, nagdi-deface sila ng website o nagdi-DDoS o kaya kumukuha ng mga informasyon sa gobyerno. Ngayon lang po namin sila na-connect sa isang magulong pangyayari. Kasi, a week ago, nagkakaroon na ng organisasyon, yung tinatawag na Black Mask March. No? Na-connect namin yung mga ibang pagpo-post diyan sa paggawa ng Molotov, pagpapublish ng mga lugar kung saan sila magtitipon-tipon at manununog daw. Na-connect po namin yung mga ibang aktor sa bandera ng Anonymous PH. Kaya yun na nga, nag-reach out na ako sa Anonymous PH. Sabi ko naman sa kanila, i-disavow nyo lang kung hindi kayo involved para hindi kayo madamay. Baka kasi nagagamit din sila. Ngayon, siguro hindi ko na pangungunahan yung police at saka sila mayor sa Manila dahil meron na silang pursuit ng mga tao na physically ng gulo. So, yon is an ongoing operation na po yon. Okay, Mef, Sec, Aguda, ipa-follow up ko lang yung tukol sa parte kaya nung kanilang nung buong effort na yan. Kasi kahapon, live naman kami lahat sa TV Nandito ako, nagpo-produce kami rito. Live naman lahat, kita lahat na nangyayari sa Menjola, pati dito sa EDSA. Live pero parang agad na merong narrative doon sa social media kahapon kung ano daw ang totoong nangyari sa Sogo at saka sa Mendiola. Ang dami. Na parang kwento. Tuloy, ang dami nagre-repost kahapon na nagbuka tuloy, wala yung media doon. Dahil sinasabi, asa ng media, ba't di kina-cover ng media? But we were all there. So parang feeling ko, is this part of that whole plan? Tingin nyo, Sec? Oo, Jovi, parang yan, destabilization na yan. Kasi alam mo ang ginagawa ng mga iba, ginagamit nila yung social media para manggulo na. So yung iba, gagawin nila, mayroon sila ba yung Facebook Live? Yun yung gagamitin nila, i-video nila. Tapos hindi mo na alam kung ano yung totoo. Parang nag-flash mob sila, sasabihin, dito tayo magkita-kita, ito yung ginagawa natin. Tapos premeditated kasi. Ang hindi lang siguro nila na-anticipate, yung bang nakahanda yung pulis at saka nakahanda rin ng DICT kasi yung mga disinformation na ginagawa nila sa social media, mabilis naman na tinatanggal ng Facebook at saka ng YouTube. So tama kayo, para bang minsan ang masakit nga sa social media, hindi mo na alam kung ano totoo at hindi dahil kanya-kanyang posting na Pero gaano kahirap ma-take down itong mga ito, Sec? Ayan. Alam nyo po, ang kabilin-bilinan po ng Pangulo
bantayan ang malayang expression ng taong bayan. Kaya kami naman sa DICT, si ICC, hindi kami basta-bastang nagte-take down ng post kasi ayaw naman namin masabi na sinusupil namin yung freedom of expression. Kaya mahirap yung iba nakatago sa isang valid na post tapos biglang sa dulo meron na silang mga coded signal among themselves. Yung mga talagang obvious na violence, yon madali naming tanggalin yon. Pero yung ibang nagpapanggap na kunyari nagra-rap lang, yung pala nanghihikayat na siyang manggulo. Sinusukat pa namin bago namin tanggalin. Abay, nabanggit niyo po yung rap na yan. Kamusta na yun? Si rapper. Si rapper. Sino ba Geng, si rapper? geng. Oo, sino ba si rapper? Ano na namin, ay papaubayan na po namin sa sa law enforcement on the ground. Mas maganda po na yun na po pupunta na po tayo doon sa physical arrest, physical surveillance, sila na po yan. Kami, lahat po ng digital forensics na meron kami, tinurn over na po namin. Ito nga po yung babala sa publiko. Alam nyo po, may facial recognition na capability rin po kami. Kaya kahit na marami nagpo-post sa social media, katuwang po namin yung mga telco at yung mga social media platforms para tulungan kami sa enforcement. Totoo, no? Hindi lang dahil kahapon naka-live lahat ng television networks, so marami nakitaan doon. Kasi sabi, no face, no case, pero marami nakitaan. Yeah. Marami. Tsaka alam ko doon sa area ng Menzora, dahil nag-cover tayo na matagal doon, may mga cameras doon. So paano naman? Oo. So yun. Anyway, go Sec, ahead. kanina sabi niyo po, Sec, na nag-reach out kayo sa Anonymous PH. Tinanong niyo sila kung, sinabi niyo, i-disavow niyo kung talagang wala kayong kinalaman. Ano po yung naging statement po nila? Ay, naghihintay pa po tayo. Alam niyo po kasi walang isang tao na nagkokontrol ng Anonymous PH So, yung mga kakilala po natin na connected dyan, nag-reach out na po tayo. Alam nyo po, dati po kasi naman, nung nasa private sector ako, marami rin naman dyan sa cybersecurity community na tumutulong na maghanap ng mga problema sa mga website ng gobyerno, mga private sector, at nagbo-volunteer po sila. Yan po, saludo po tayo dyan. Yung mga tinatawag natin na white hat hackers. Pero may mga mangilan-ngilan po sa kanila na masyadong siguro nadala sa bugso ng damdamin, hindi na nila napigilan ng sarili, umabot tayo sa ganitong violent reaction sa streets. So hinintay ko pa po sila, pero ako po bukas po yung linya ko. Kilala naman po nila ako at kilala rin nila yung mga kaibigan ko sa community nila. Sir, sorry pahabol na lang po kay rapper. Na-take down na rin yung mga post ni rapper. Marami ganito po yan. Pagdating po sa takedown, marami po kasi hindi nyo na nakikita Ang sabi ko nga kanina sa briefing, mga 3% lang yung mga nakikita nyo. Hindi nyo na nakita 97% na na-takedown namin. Ang hirap po sa social media, and alam nyo po yan, pag nag-takedown ka ng isa, may 10 sumusulpot So, marami na po kaming na-takedown na, example lang po, yung paggawa ng Molotov. Ang dami ang dami po namin tinanggal niyan. Friday pa lang, mga 21,000 yung tinanggal namin na content. Yes. Tapos nabanggit ko nga kanina, 1.4 million yung attempts to breach yung government. Saludo po tayo doon sa mga tao natin sa CICC, DICT. Yan po yung ginagawa nila since Friday pa po. So kung nakalusot man na mangilan-ngilan dyan, pagpasensyaan nyo na. Dami lang talaga. Pero sure naman po tayo na safe po yung datos po ng lahat tayo, taong bayan. Opo, safe po yan. Yung mga nabanggit ko na meron kami nakita na 19 na breach, aminin po namin, may mga nakalusot sa 60,000 plus na digital asset ng gobyerno na app at saka website. 19 po dyan yung nalusutan. Yun namang 19 na yon, 15 noon LGU. At nakausap na po din namin yung mga LGU. Mabilis po yung responde nila. Swerte na rin po weekend. Kaya ngayong pong Monday, up and running na sila. Yung 4 po na national government agency po, halos hindi nyo na naramdaman. Kasi mabilis din po rin silang rumisponde. So 19 out of 1.4 million na attempts, maganda na po yung tracking na yon. Yeah. Okay. Okay.
Sige po. Marami pong salamat, Secretary Aguda, for joining us this evening. Thank you po. Thank you. Good evening Marami po. rin pong salamat at stay dry. Yes, And thank you. Stay safe din po.